Praise God. Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po inilingkod si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Marami po tayong pag-aaral sa gabi ito about the gifts of God. Part 2 ng ating pong tinalakay last week. The gifts and the calling of God. Alright. So, purihin Panginoon, maraming po salamat. So, let's go na po. Heavenly Father, maraming po salamat sa mga kapatid namin, matagal namin kasama dito sa Bible Study, sa mga newcomers, Panginoon, pagpalain po sila, gaya ng pagpapala mo sa lahat na matagal nang kasama namin at higit pa sa kanilang in-expect the blessing, you will bless them, Lord. Anoint us tonight with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus, and we receive your blessings tonight. We receive your revelation and your wisdom through the Holy Spirit sa pamagitan pag-aaral namin ng iyong salita. Salamat, Panginoon, hindi ka nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and all glory belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. And amen. Okay. Let's go na po. Pakipray po si Pastor Auntie Godstrand. Oo. Sister Paring. Sister Auntie. Lord, we pray for Sister Paring. Si Pastor Auntie. Pastor Paring. Panginoon, Dileon. Physical healing. Physical strength in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat for your presence and power upon her life. At magiging tulad siya sa Agila, Panginoon, she will renew her strength in due time. In the name of the Lord, Jesus Christ, the all the glory. Thank you, Lord. Amen. Okay. At salamat po dito sa ating team song na laging pinapagamit ni Pastor Luis Baldemaro na ating matagal na kaibigan. Okay. That anointed song performed and written by Pastor Luis Boy Baldemaro. At convert natin sa ating Bible, ang ating pong gadget. Okay. So, ang title po dito is Our Anointing and Calling. No? Alam nyo, bihira kasi ang pumapaksa nito sa mga ngaral sa pagturo, tagapagturo ng salita ng Diyos. Kaya dito tayo tumututok at minsan nga matagal na mananampalataya, hindi pa masyadong malinaw sa kanila ang pagkakaiba o ano talaga ang mga gifts ng Diyos, no, sa atin. Dahil sa kalituhan, yung iba ay doon namulat sa mga churches na hindi naniniwala, no? Hindi naniniwala sa gifts of the Spirit or sa gifts of God, no? At sinasabi nila na matagal nang wala yun. Wala na ang gifts ng Holy Spirit, wala na ang power of the Holy Spirit, wala na manifestation of God's presence, lahat nawala na, no? At kasama rin daw nawala, no, ay yung ibang mga ministerial gifts. No? Ang ministerial gifts, 5 po yan: apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Nawala na raw ang apostles, nawala na rin daw ang prophets because they were foundational ministerial office or ministerial gifts, kaya wala na. Sino sabing wala na? Meron ba sa Bible na sinabing time will come, ipupull out ko na, sabi ng Diyos, sa mundo, ang apostles and prophet, at mawawala na apostles and prophet? Meron kayong ganun talata? Malabo po, walang ganun. Walang ganun siya, sabi. Isa man sa mga gifts ng Diyos, walang sinabi ang Diyos o ang Biblia na mawawala sa ating kapanahunan, no? Merong sinabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8, at pag binasa niyo ang context pababa, may binabanggit na mawawala ang kaloob, yung mga prophecy,
speak in tongues, prophecy, mawawala, tongue will cease, no? Yun lang binanggit doon na mawawala at sa panahon daw na dumating yung perfect, no? Yung perfect. So, ang ginawa naman ng ibang nag-aaral ng Bible o nagtuturo sa salita ng Diyos, nilagyan kagad ng kahulugan na yung perfect ay pagkabuo ng canon of the scriptures. Ibig sabihin, pag dumating ang panahon na nabuo yung 66 books of the Bible, magdi-disappear na yung mga gifts of the Spirit. Anong binatayan nila? Yung word na perfect. At yun daw perfect, yun yung time na ma-perfect na mabuo ang canon of the scripture, yung 66 books of the Bible. Naku po, hindi po papasa sa rules ng Bible interpretation, yung ganyang pag-i-interpret sa Bible. Saka nakakita, bigyan mo ng kahulugan yung perfect, yun ang canon. Mahirap pong lagyan ng kahulugan na yung perfect, yun yung pagkabuo ng Biblia. Napakalayo po. Maraming kahulugan ang perfect. Pwede, ano ba ang mga perfect? Yung perfect time, pagdating natin sa perfect place natin. Ano ba yung perfect place? Heaven. Ano yung perfect? Pag dumating ang perfect, sino ba ang perfect sa atin? Wala. Only Jesus Christ is perfect. So, pwedeng sabihin natin, pag dumating yung perfect, sino? Si Jesus. Okay. Ayun, malapit-lapit pa yun. Perfect is heaven. Jesus Christ is perfect. At yung pwede rin sabihin, pag dumating yung perfection natin, pag hindi na tayo nagkakasala, pagka-perfect na tayo at matured, we already reached the fullness of the stature of Christ, na hindi na tayo nagkakasala, at tayo ay perfect na talaga, kailan mangyayari yung perfection natin? Pag tayo ay kinuha ng Panginoon, as long na tayo na dito sa corrupt, physical, decaying body, ay hindi tayo perfect, we are dwelling, yung tunay na pagkatao natin nasa loob ng katawan nito, our body is not perfect. Ito pa rin yung flesh na kinaroroonan ng flesh nature na na-attract sa temptation, na-attract na gumawa ng kasalanan, pero nilalabanan po natin yan. So as long na tayo nasa katawang physical, hindi tayo magiging perfect. Laging merong battle, against the flesh. Tatlo yung kalaban natin. The devil, the flesh, and the system of this world. The worldly system. Yung gawain kasalanan na uma-attract, tumutukso sa sanlibutan. Yan ang kalaban natin. Yung tatlo na yan. So as long na tayo nasa physical body at hindi pa napapalitan ito, laging merong pakikipagbaka. Okay. Pero pagdating ng rapture of the church, nasa heaven tayo, our body will be changed in a twinkling of an eye. Our body, this corrupt, physical, weak body will be changed into glorified body. Yun po ang perfect. Perfect body. So maraming kahulugan ng perfect at napakalabo ang perfect ay maging 66 books of the Bible. So pag sinabing perfect, yung next life natin So, pagdating natin next life, kailangan pa ba ang gifts of the Spirit? Hindi na. Ministerial gifts, hindi na. Kailangan pa ba ang gift of salvation? Hindi na. Ligtas na tayo lahat na kay Christ. So, yun yung sinasabi na magdi-disappear. Hindi na kailangan ng mga gifts ng Panginoon. Ano naman gagawin ng gifts sa heaven? Okay. So, hindi uubra yung 1 Corinthians chapter 13 verse 8 na gagawin pa man tayo na kapiranggot na salita. When the perfect has come, mawawala na ang ano ba yun? Hindi pwede yan katawa-tawang pag-interpret ng Biblia yan. So, yun ang kinukot ng mga cessationists. Ngayon, dalawang klase po ang Kristiyano. Isang cessationist believers at isang continuationist believers. Ang mga grupo ng cessationists, yung mga evangelical, Protestant, Baptist, at iba pa mga churches na hindi naniniwala sa gifts of the Holy Spirit, power of the Holy Spirit, manifestation of God's presence, miracles, mga supernatural na karanasan ng mga Kristiyano, hindi nila tinatanggap, hindi nila pininiwalaan dahil tapos na raw yun. Wala na raw power ng Holy Spirit, wala nang himala, nawala na raw yun.
So, saan galing yung ganyang aral? Na-develop po panahon pa ng Reformation. At ang una nagturo niya si John Calvin, ang kinikilalang father ng Calvinism. At siya rin ang nagpasimula ng aral na once saved, always saved. Okay. So, yan yung isang uri ng Christian cessationist. Ang another na uri ng Kristiyano ay continuationist. Ano yun? Ang continuationist, ito po yung mga grupo ng mga Pentecostal, charismatic, apostolic, prophetic, full gospel, mga born again, Christian, mga charismatic Pentecostals who still believe that the gifts, all the gifts of God are still functioning in the church, are still very useful in these last days. At ako po ay Pentecostal, I'm a charismatic, prophetic, apostolic. So, tanggap natin, we believe na walang inaalis ang Diyos. Bakit? Kasi walang sinasabi ang Biblia na aalisin ng Diyos. Okay? In fact, maraming talata ang sumusuporta na even in these last days ay nagpapatuloy ang mga gifts, ang mga kaloob ng Diyos. Okay? At basahin ulit natin, binasa natin last week, na 2 talata na that will support this position na mga continuationists. Okay? Marami pang ibang talata, tama na muna itong 2 para madaling maintindihan. Sabi sa Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi binabawi, hindi nababago. Hindi nagbabago, hindi binabawi ng Diyos. Irrevocable. Ang mga kaloob, the gifts, and the calling of God are irrevocable. Ano ba yung mga gifts? Ay napakarami po. Napakarami. At we have one God. And in this one God that we believe that in this one God or one Godhead, or Trinity, there are 3 divine persons. The Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Sila yung sa simula pa, magkakasama na, at sila yung members ng iisang Diyos. Kung tawagi, one Godhead with 3 divine personalities. Okay? Not 3 gods. One God with 3 divine persons. Okay. At ang 3 persona na ito ng iisang Diyos ay pare-parehong merong kaloob sa atin. Isipin niyo yan, Isipin niya. Pareho silang may mga kaloob. Tingnan nyo, simulan natin sa God the Father. Nabanggit ko ito last week, pero pasayaran natin mabilis. Ang regalo o the gift of God the Father sa buong mundo is salvation. Salvation, kaligtasan, through the Lord Jesus Christ. So, ang gift of the Father sa buong mundo is the Lord Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So, nagregalo ang Diyos sa buong mundo. At sabi, whoever believes, welcome lahat. Para maligtas, ang gagawin ng tao ay mananampalataya sa Panginoong Hesus. At kapag sinabi pong manampalataya, ang biblical faith always obeys God. Okay? Hindi basta yung naniniwala naman ako. Hindi. Yung biblical faith o biblical na paniniwala, maniniwala ka ng buong puso mo sa Panginoong Hesus. And from now on, inaccept mo siya as your Lord, Panginoon ng buhay mo. Hindi na ikaw ang Panginoon. Si Jesus na. As your God, you believe that Jesus Christ is God. Bakit? May mga churches hindi naniniwalang He is God. Ang mga churches hindi naniniwalang God si Jesus, walang salvation. Yes, walang salvation. Okay? And pangatlo, you believe that He is the only Savior of the world. And you accepted Him, Jesus, to be your Lord God and Savior, and you will be saved. Yan po ibig sabihin ng whoever believes. Okay? Now, yan ang regalo ng Diyos sa buong mundo. Ngayon, pangalawa,
merong nagregalo. Si Jesus, our Lord Jesus Christ, nagregalo naman sa church, sa mga iniligtas na. Now that you are saved, may pangalawang nagregalo sa iyo at sa akin, ang Panginoong Hesukristo. Ano ang regalo ni Jesus? Sa Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 13, na ang sabi nung si Jesus umakyat sa langit, umupo sa kanang Ama, nagregalo siya sa church, sa mga manampalataya, ng gifts na ikalalago. Ano? Ikalalago, ikamamature ng mga Kristiyano. At ito po, sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 13, and Jesus Christ gave some as apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So, 5 po yan. Itong apostle, prophet, pastor, teacher, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, wala pong inaalis ang Diyos dyan. Never na may sinabi sa Bible na isa dyan aalisin, babaklasin ng Diyos. Wala po. Kahit apostles and prophet, nandiyan pa rin yan. Yung original 12 apostles, wala na po yan. Sila yung nakasama ni Jesus, nakakita kay Jesus. Pero yung ministry, yung offices ng apostles and prophets, nasa mundo pa hanggang ngayon. Yes, nasa mundo pa. No? Walang mag-aalis niya. Ang mahilig lang mag-alis ng mga regalo ng Diyos si Satanas. Okay? Kaya wag kayong susunod sa desire of the devil. Okay. So nandiyan yan. Anong sabi sa verse 12? Anong purpose ng fivefold ministry gifts? For the equipping of the saints for the work of the ministry. Kailangan pa bang turuan ang mga manampalataya? I-equip para pag nagtrabaho sila at ginampanan nila ang mga assignment nila, magampanan nila ng may katagumpayan. Yes, no? Equipping. Ano pa? For the building up of the body of Christ. Kailangan pa ba lumago ang church sa Panginoon? Of course. So, yun ang purpose ng fivefold ministry gifts. Ano pa ang purpose niyan? Until we attain to the unity of the faith. Ang fivefold ministry gifts ay tumutulong na magkaisa ang buong body of Christ, kasi hiwa-hiwalay pa rin tayo, mga local churches, magkakaiba, no? Ang pangalan, magkakaiba ng agenda, kailangan ma-unify tayo, ano? Habang nagmamature ang church, lalo namang nagkakaisa. At yan ay sa pamagitan ng fivefold ministry gifts, okay? At ano pa? And of the knowledge of the Son of God, para tayo mabigyan ng Diyos ng knowledge, no? Revelation knowledge, informative knowledge, experiential knowledge, lahat ng knowledge na nanggagaling sa Panginoon gusto ibigay sa atin ng Panginoon through the agents, ano yun? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Okay, yan ang ginagamit. Hanggang sa mag-mature daw, to a mature man, hanggang sa mag-mature ang body of Christ. Hanggang sa abutin daw natin ang kalaguan ng maturity, kalaguan ng kapuspusan ng Panginoong Hesukristo. To the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Nabot na ba natin ang stature, maturity ni Jesus? Hindi pa. Hanggat hindi tayo nakakaabot o nakakapunta sa langit, hindi pa tayo perfect, hindi pa natin naabot ang maturity or stature, measure of stature of the fullness of Christ. Papunta pa lang tayo doon. At pag nag-rapture the church, fulfilled. Okay. So ngayon, hanggang ngayon, kailangan ng fivefold ministry gifts. At yan ay regalo ni Jesus sa body of Christ. Walang mag-aalis niyan. No, kung paano sinabi ng Diyos sa last page of the Bible na ang mag-alis ng salita ng salita ng Diyos ay magiging matindi. Aalisin din ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ang magdagdag, dadagdagan din ng kaparusahan. Magdagdag sa salita ng Diyos. So, walang dagdag bawas. Ano? At ang maraming mga grupo ng Kristiyano ngayon, inaalis, binabawasan. Huwag. You're grieving the Holy Spirit. Regalo ni Jesus yan. Now, sumunod na nagregalo sa atin is the Holy Spirit. Now that we are saved, now na tayo pinalalago ng Panginoon, we need to be empowered by the Holy Spirit. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Alin yun? Through the gifts of the Spirit. Okay? Through the gifts of the Spirit. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang 10, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit.
prophet of all. For the one is given the word of knowledge through the Spirit, to another, word of knowledge, yung isa naman, word of wisdom, no? Okay, yung isa naman, ay through the same Spirit, to another faith, and the same Spirit, to another gifts of healings, by the same Spirit, to another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of the Spirit, to another different kinds of tongues, to another interpretation of tongues. Okay? Okay. Ngayon, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, meron ditong mapansin kayo na binanggit din na idinagdag, no? And God has appointed to the church first apostle, second prophet, third teachers, then miracles, and gifts of healings. Tapos may kasamang yung iba na may gift of helps, yung may administrations, and various kinds of tongues. So merong ministry of helps, merong ministry of administration, marami pa iba-ibang klaseng ministry, ano? Basta, kung saan ka tinawag ng Diyos, doon ka, huwag kang aalis doon. Pagpatungkol sa calling o sa posisyon na ating kalalagyan o sa ministry na ating gagampanan o sa office na ating gagampanan, kung saan ka nilagay ng Diyos, huwag kang aalis doon. No? Bakit? Doon ka susukati ng Diyos. At pagdating natin, pagharap natin sa Panginoon to receive our rewards, doon tayo susukati ng Diyos. Ikaw ba'y nanatili doon sa calling mo? Ikaw ba'y nag-function? Kumilos ka ba? Ginampanan mo ba ang assignment mo doon sa calling mo? Laging ang calling mo ang titingnan ng Panginoon. Marami kasi ako nakita Kristiyano Inglaterra, nung nakita, uy, sikat yung calling, yung ministry nyo, gusto ko rin maging evangelist para sumikat ako. Deep within their hearts, yun ang iniisip niya. Aalis na ako sa church namin, magiging evangelist na lang ako at maganda ang future ko niyan. Sa galing kong mangaral talo ko pa yung pastor namin, nako, babagsak ka kapatid. That is pride from the devil. You know, remain to be humble, remain and learn to be humble in the presence of God and in the presence of all men. Kasi ang promotion ng Diyos nanggagaling doon sa humility na ating ipapamuhay. Ano, bago ka mag-isip ng ibang bagay, isipin mo na paano ka magpapakumbaba sa Panginoon. A humble person is obedient, no? Masunod rin, submissive, not rebellious. Okay. At a humble person is, kung saan ka nilagay na doon, so walang alisan. No? Kung saan ka inassign, doon ka. Para sa military yan Alam niyo ba na tayo ay spiritual soldiers of Christ? Sa military, gano'n, kung saan kang post inilagay, huwag kang aalis doon. Baka pasukin tayo ng kalaban kasi umalis ka sa poste mo. Doon ka. At kung saan ka, ano ba ang specialize mo? Sa basuka o sa tangke o doon ka iti-train. Yun ang calling mo sa military. Pang-tangke ka. Ano? Driver ka ng tangke o ikaw ay expert ka, sharpshooter ka. Doon ka i-assign. Doon ka iti-train. Kanya-kanya yan No? At doon ka bibigyan assignment. Pagdating doon sa na-question, akala ko naglagay tayo ng sharpshooter dito. Ba't walang bantay dito? Yung sharpshooter natin, nag-drive na lang ng tangke. Na-safe daw doon. Naku po, hindi pwede yan ganyan sa military. Sa military, kung saan ka inassign, hindi ka pwede umalis doon. Ganyan din sa kaharian ng Diyos. Kung saan ka inassign, doon ka. At ganyan din sa panukat na isinukat, doon ka susukatin ng Diyos. Pag mali ang relationship mo with other believers, with the brethren, susukatin ka ng Diyos. Pag rebelde ka sa pastor mo, rebelde ka sa church, lagi ka may kaaway, ibig sabihin, something is wrong with your heart. Kasi pag mali ang relationship mo with the brethren, ibig sabihin, mali ang relationship mo sa Diyos. Nagre-reflect yung personality natin dito sa mundo sa ating relationship with our God. Pag rebelde ka sa Diyos, hindi mo kasi alam, ang manifestation yan, no? Hindi mo kita sa sarili mo, kita ka ng lahat, rebelding tao ka. Or ingatero ka, o lagi kang may comments, o lagi kang pa-star, no? Hindi mo alam, nagre-reflect yung nasa puso mo, no?
kitang-kita ka ng lahat, lalo na ang Diyos. Kaya pag mali ang puso mo sa relationship mo with other believers or with others, ibig sabihin, something is wrong with your relationship with God. Ganun po yun. No? So, kung saan kayo nilagay ng Panginoon, ano bang calling mo? Madi-discover mo yan. Doon ka. At maging doon kung saan ka tinawag ng Panginoon na church, be loyal. Be faithful to your church. Doon ka susukatin ng Panginoon. Nakakatapos-tapusan yan palipat-lipat ka bandang huli, nawalan ka ng reward. Buti ko reward ang mawala, paano pati salvation mo nawala? Bakit? Nagpalipat-lipat ka kasi wala ka kasing kasundo. No, lahat, kaaway mo, lahat may comments ka. Sabi mo, aalis yan, lipat ako, tas bakit? Puro disbilinghado mga tao dito. Puro mga baby Christian. Hindi mo alam, ikaw pala ang baby Christian. Hindi mo alam. Akala mo, yung sila ang baby Christian, yung pala ikaw. So, hindi mo makita sarili mo. Pero alam mo, kapag you remain faithful in serving God, at stick kayo kung sa katinawag ng Panginoon, lahat magliliwanag, kita mo ang nangyayari. At lalalim ang discernment mo. Lalalim ang iyong spiritual life. Okay? Now, ang pakikita ko po sa inyo ngayong gabi, na mabilis na paraan, ano ang mga ministry ng Diyos ito? Kasi ang regalo ng God the Father, ano natin, salvation. Hindi ko na-expound nyo. Ang regalo ni Jesus, fivefold ministerial gifts. No? Ang regalo ng Holy Spirit, the 9 gifts of the Spirit, speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the Spirit, gift of faith, gifts of healing, and workings of miracles. No? Okay. So, ano-ano ang mga ministerial gifts ito at saka ang mga gifts of the Spirit nito. Paano ito nagpa-function? Okay. Para malaman nyo kaagad. Bibigyan kayo ng mabilis na outline ano-ano ito mga ito. Actually, pag pinag-aralan nyo ito, pwede tayo mag-isang buwan sa apostle, isang buwan sa prophets, isang buwan sa evangelist, isang buwan sa pastor. Pwede tayo mag-series about speaking in tongues, mag-series about prophecy, mag-series about the gift of faith, pero mahabang series po yan. Pero tonight, sa mabilis na paraan, pakikita ko sa overview kung ano ang mga pagkakaiba nito mga kaloob na ito. Okay? At ulitin ko po, walang tinatanggal ang Diyos sa alinman dito. Kasi ito ay binigay ng Diyos, gifts, doon sa mga tinawag na. Balikan natin yung talata natin binasa kanina, yung Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Ngayon, ang tao nga, ang hilig magtanggal. Sino bang promotor pagtatanggal? Sino bang nag-aalis ng mga iniligay ng Diyos? Si Satanas. Kaya sabi ni Jesus, John chapter 10, verse 10, the nature of the devil is, he is a thief. Ang magnanakaw na parito para magnakaw, pumatay, pumuksa. Pero ako'y naparito para magbigay ng buhay at ng kasaganan nito. So, mahilig mag-alis, mahilig na nakawan ang mga Kristiyano ng blessing ng Diyos ay si Satanas. Kaya huwag kayong magpapaloko. At maging mga tao, maging ang ibang Kristiyano, ginagamit ni Satanas para mangyari yung kanyang gusto mangyari. Yung nakawan ang body of Christ ng mga iniregalo ng Diyos. Okay? Ang salvation, sa lahat ng mga napalitan, gustong nakawin sa Satanas. No? Gustong ibalik sa impyerno. Huwag kayong papanakaw. Ingatan nyo. Work out your own salvation. Huwag kayong magpapaloko kay Satanas. No? Huwag kayong maniniwalang, total, ligtas ka na naman Kahit mag-backslide ka, kahit bumalik ka sa ligtas, enjoy life. Mag-enjoy ka ng adultery, fornication. Go ahead, back to your vices. Mag-drug ka, iligtas ka na, may tatak ka ng Holy Spirit. Yung mga doktrina na yan, hindi po papasaya. And that's from the devil. Sinabi, winarningan ni Paul, ang mga churches sa Corinth, sa Galatia, na ang mga gumagawa ng mga bagay nito, hindi papasok o hindi magmamana ng kaharian Diyos. Imagine, sabihin niya ni Paul sa mga Kristiyano. Yes, so kung totoo na forever and ever, hindi na mawawala salvation sa Kristiyano, kahit hindi mo ingatan, hindi. Nasa sa Bible yun. Winawarningan nga tayo ni Paul
mga ligtas na yun. Galatians 5, no? Chapter 5, basahin niyo yung whole chapter, nandun ang fruit of the Spirit, nandun din yung warning na voice of the flesh na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga bagay nito. Doon sa Galatians 5:19 and 20 or hanggang 21. Okay. So, pinag-ingat ka. Sabi nga ni Paul, work out your salvation. May tatrabawin tayo. We are saved now. Trabaho ng Panginoon. Iniligtas tayo when we believe in the Lord Jesus Christ. Pero ngayon, may tatrabahin tayo. Now that we are saved, anong dapat natin gawin? To obey, to submit ourselves to the Word of God, to submit ourselves to the will of God. No, obey the Word of God. Be faithful, remain faithful in serving the Lord. Yan, tatrabahin natin. Obedience, submission, humility, mabuhay, to walk in the love of God, to walk in His holiness. Without holiness, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Imagine, sabihin niya sa Bible, Hebrews 12:14. Yes. Kahit sabihin mo, ligtas na ako, may tatak ako ng Holy Spirit, tapos hindi ka lumalakad sa kabanalan. No? Tapos ang buhay mo ay buhay sanlibutan. No? Hindi ka ligtas. Hindi ka maliligtas. Sasabihin ng Panginoon, hindi ako ang Diyos ng mapakiapid. Hindi ako ang Diyos ng lasinggero. Hindi ako ang Diyos ng magnanakaw. Ganyan daw sinasabi ng Panginoon. Sabi ng mga naka-witness, yung mga naka-experience ng near-death experience, no, humarap sa Diyos, nireject ng Panginoon, yung mga makasalanan, yung mga humingi ng tawad, yung mga nasa impyerno. Lord, patawarin mo kami. Ikaw ang aking Panginoon, nabubuhay pa ako sa mundo. Ikaw ang naging Panginoon ko, Kristiyano ako. I'm not the Lord of the thief. I'm not the God of the thief. Hindi ako ang Diyos na magnanakaw. Hindi ako ang Diyos na maglalasi. Hindi ako ang Diyos na mapakiapit. Yun daw sinasabi ng Panginoon. Sabihin mo ngayon, hindi totoo. Paano kung totoo ako? Yung sinabi ko, so, totoo yung mga patotoo. Sino ngayon ang mawawalan? Ikaw na hindi naniniwala. Okay? So ngayon, ito, kung aalisin lahat ng gifts, according to Romans 11:29, magkakambal yan, gifts and calling. So kung aalisin yung mga gifts, alisin na rin yung calling. Pag inalis ang calling, sino maliligtas ngayon? Ang calling, ang unang calling natin is salvation eh. Tinawag tayo, pangalawang calling natin eh. Yung assignment natin sa Panginoon. No? At ang greatest calling natin from the Lord is, alam niyo yung greatest calling natin? Dito pare-pareho tayo sa greatest calling. Ano yun? To become like Jesus. To be conformed to the image of the Son of God. Maging kamukha tayo ni Jesus Christ. Dito, nagkapare-pareho tayong calling. Pero bukod sa calling na ito, na kailangan maging kamukha tayong Panginoong Jesus, meron tayong individual calling. Ano-ano yun? Yung iba, called to be an apostle, yung iba prophet, yung iba evangelist, yung iba pastor. Meron tayong mga gifts na susuporta, sususog doon sa calling natin. Halimbawa, ang pagiging apostle, ano ang mga gifts ng apostle? No? Teka, tumbukin na natin ito, no? So, sabi sa 1 Corinthians 1, verse 6 hanggang 7, we have the testimony concerning Christ was confirmed in you, so that you may not lacking in any gift. Para hindi raw tayo papagkulangin ng Diyos sa anumang kaloob, as you eagerly await the revelation of the Lord Jesus Christ. Kita nyo kung kailan daw, hanggang kailan kailangan natin ang gift ng Diyos na hindi tayo papagkulangin, hanggang sa dumating na ang Panginoon. Dumating na ba uli? Hindi pa. Ibig sabihin, hanggang ngayon, nandito pa rin sa mundo ang gifts and calling. Okay. Now, ano ang apostle? Okay. Punta tayo sa apostle. Ang apostle po, lima yan. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Tingnan nyo ito limang daliring ito. Dito magkakaroon kayo ng idea. Alin sa limang daliri, laging kasali, paghawak. No? Paghawak ng termo, laging, subukan yung hindi kasali ang tongue. Malalaglag. Ano mang hawakan nyo, hindi firm. Laging may malalaglag. Maluwag. Hindi stable. Hindi firm. Pero kasama ang tongue, hindi malalaglag to.
Kaya marami mga churches ngayon mahihina, very weak, kasi wala silang ministry ng apostle. Ang apostle po ang highest or pinaka-leader ng 5 ito. Yes, kasi bago ka maging apostle, naranasan mo maging prophet, naranasan mo maging evangelist, naranasan mo maging pastor, naranasan mo maging teacher. All around ka. Pero hindi ibig sabihin all around, gagampanan mo lahat ka. Pag ikaw dumating, tinawag ka maging apostle, at ready ka na kasi na-experience mo lahat. May malalim kang experience. Plus, ang tunay na apostle, nakita niya si Jesus. It's either, hindi naman natin inabot si Jesus eh. Even Paul, hindi niya inabot si Jesus na personal nakita niya si Jesus. Walang binanggit Bible. Pero sabi, na-encounter niya si Christ sa daang Damascus. Sa isang bright light. No? At kiniklaim ni Paul na nakita niya ang Panginoon. And he was called to be an apostle. Eh marami nagkiklaim niya na sila apostle eh. Dahil self-appointed apostle. Nakakapal. Una-una, talaga bang apostle ka? Eh nung panahon ng mga apostles nga, panahon ng mga alagad, mga first century, marami na naglitawan ng mga fake, mga false apostle. Yun na naging problem mga Kristiyano doon. Marami naglitawan ng mga apostles daw na hindi naman. No? Mga impostor. Eh sino ba yung tunay na apostles? Una-una, ang mga apostles ay nagpapioneer ng mga gawain. Silang pumapasok sa mga mga dangerous territories na hindi pa napapasok ng gospel. Ang lawak na ministry ng apostle, nagbibuild siya doon ng relationship. Alba, pumasok siya tribe. No? Marami sa kanila doon na tumira. Yung iba doon na namatay. No? Pwede siyang tumira sa mga siyudad, sa mga city, modern civilization, pero ang heart nila ay nandoon kasama ng mga tribo, mga native na hindi modern civilization, pero nagustuhan nilang kasama nila yung mga tao yun, nagtiis sila ng hirap hanggang sa kamatayan na nila, nandoon pa rin sila. Mahirap ang magiging apostle. Akala mo, kung apostle ka, sige nga, ilang na-pioneer mo mga churches, nakapasok ka ba sa mga dangerous territories? Makakala mo kung ano lang apostle, title lang yan. Kaya iba, kabitan ng pangalan ng apostles eh. Hindi naman talaga apostles. Nandun lang, nagpapastol lang ng church. Local church, apostle na raw siya. Nakakahiya sa Panginoon eh, after tayo sa title. Ngayon naman, nabibili yung, hindi naman lahat, ano. May mga ibang klase nito eh, baka hindi mga Kristiyano, nagbebenta, mga doctorate, may doctorate degree daw sila, mga bishop daw sila, mga matatandang Kristiyano, nagbebenta ng title na bishop. Kahit wala kang church, bishop ka na rin. No? Basta bayaran mo kami. Magkano? 3,000 lang, Brad. May certificate ka na at i-appoint ka namin as bishop kasi mga bishop din. Nako, umalis kayo sa mga taong yan. Mga sugo yan ni Satanas at walang ganyan. Ano? Nagbebela, kinakalakal ang mga bagay ng Diyos. Okay, so yun ang apostles, parang kagaya sa daliri. Ano ang prophet? Ang prophet kagaya 4 finger. Pag nagtuturo, saan ba dito ang Rizal Abe? Doon po, doon. Ito yung turo nyo. So ang apostle, o ang prophet naman, ay siya yung nagtuturo ng direksyon ng Diyos kasi nag-ooperate siya sa word of wisdom, word of knowledge, discerning of the spirit, plus prophecy. Okay? Nag-ooperate siya sa ganon. Ano ba ang word of wisdom? Anong difference word of wisdom, word of knowledge? Eto, pakinggan nyo mabuti. Ang word of wisdom ay nalalaman mo, pinapakita sa inyo ng Diyos, yung mangyayari sa future. Yes, yung mangyayari, may pinapakita sa iyo. Pag na-relate sa iyo ng Panginoon, naintindihan mo, nakita mo in the spirit, or narinig mo sa Panginoon, yung
wisdom na yun, yung mangyayari, pag sinabi mo ngayon sa mga tao na kailangan makareceive no, yung mga sinabi mo yun, mangyayari pa lang, may direksyon ka na kagad. At kapag ka gumawa ka ng desisyon, tama yung desisyon kasi may wisdom ka. At pag sinabi mo sa mga tao na nangangailangan noong word of wisdom, magkakaroon sila ng wisdom kasi sinabi mo yung mangyayari pa lang, tatama yung kanilang desisyon o tatama yung kanilang mga gustong gawin kasi may guide na kagad at sinabi ng Panginoon sa kanila through the word of wisdom na nasa iyo. So kung meron delikado sa kalapaplanuhin na yon, sa ministry, at pinakita sa inyo ng Diyos at sinabi mo sa kanila, meron kang word of wisdom. Yung mangyayari, ganito. Hindi na nila itutuloy. Bakit? Tatama yung decision nila, may wisdom na kagad. Kasi, napo-foresee mo yung mangyayari. Yung word of wisdom. Ano naman word of knowledge? Nalalaman mo ang past at ang present sitwasyon ng taong yon, ng church na yon, o ng sitwasyon na yon, o yung mangyayari sa pinaplano mo. Pinapakita ng Diyos yung past and present na nangyari na. O doon sa isang tao, pinakita siya ng Diyos, at sinabi mo, Brad, may nakita ako sa iyo. Di ba ikaw yung ginawa mo ito, nangyari ito, nagpunta kayo saan mo? Yun yung nakaraan, siguro mga 2 or 3 years. Oo, tama. Word of knowledge po yun. Yun yung nakaraan, di ba? Word of knowledge, yung nakaraan, past. At present, Pastor, at present, may pinakita sa Panginoon. Ikay nananalangin at ganito, sabi mo, ganito. Tama, Pastor, paano nalaman? Sinabi sa akin ng Panginoon. At ngayon, ang inyong church ay ganito. Ito ang nagiging problem. Paano malalaman? Sinabi ng Panginoon, word of wisdom, word of knowledge. Yung present and past ay bine-verbalize mo, sinasabi mo sa kanila. That is word of knowledge. At meron pang kasama yan sa group of revelation, discerning of the spirit. Anong discerning of the spirits? Ito yung pinapakita ng Diyos through the gifts of discerning of the spirit, yung iba-ibang klaseng spirits, Nakikita mo kung may plano sa Satanas na masama, nakikita mo in the realm of the spirit yung senaryo. Nakikita mo yung mga evil spirit na in-assign ng Diyos sa lugar na yun, nakikita mo rin yung mga angels of the Lord in the realm of the Spirit, at sometimes you can also see the presence of God. Yun ang discerning of the Spirit. Nakakakita ka in the realm of the Spirit, iba-ibang klaseng Spirit. Pinapakita ng Diyos para sa gayon sa ikatatagumpay ng gawain sa Panginoon, ikatatagumpay ng church ng Panginoon. So, yung mga gifts niya, hindi po yan na permanent or residential gifts na kung kailan, na walang alisan. May delikado po pag walang alisan. Special discerning of the Spirit. Imagine, hindi na umalis sa'yo. Pag-isip mo pala sa bibili ka ng pandesal, nakita mo yung mama, may nakakababaw na demonyo, parang monkey. Sakal-sakal yung ulo. At pagkita mo naman yung isa may kumukubabaw sa likod, kaya pala kinuba sa sakit. Dami mo makikita As makakasalubong mo, angel of the Lord. Ang dami makikita. Walang alisa, delikado ka. Isipin mo, sasabihin mo, alam mo Brad, may demonyo ka, nakakubabaw sa'yo. Ikaw din, sister. May demonyo. Isipin mo ba? Oy, kamusta kumari? Ay, naku, may demonyo ka pala. Ano mapagkakamalang ka? May sira. Kaya hindi pwedeng residential gift. Alam niyo, residential gift, speaking in other tongues. Speaking in other tongues. Yan ang only residential gifts. Yes, para ma-edify mo yung sarili mo. Pag-aralan natin yan sa other time. So, ito ang word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirit, nag-ooperate yun sa isang prophet.
Yung gift of prophecy, simple gift of prophecy, wala pa pong revelation yan. Bine-verbalize mo lang, bine-vocalize mo lang, sinasabi mo kung ano yung word of God for comfort, exhortation, and edification. Nagsasalita ka ng mga inspirational word that will edify the congregation, that will edify that person, nako-comfort siya, may laman yung salita mo, na-edify siya, ang tindi, malungkot yung tao, bagsak bigla nagsalita ka sa pulpit, na-edify siya, nako-comfort, na-edify, no? Nabibuild up ang kanyang panampalataya dahil sa mga sinasabi mo. That is prophecy. Simple gift of prophecy. At yung mga gifts yan, naghahalo-halo po yan eh. So, pag sa isang prophet, nag-operate ang gift of prophecy, usually, sumasama ang word of knowledge or word of wisdom. Kaya ang isang prophet nakakapag-prophesy about the future, nakapag-prophesy about the present situation, kasi nag-match yung mga gifts na yan, sumasama sa simple gift of prophecy. Pero yung simple gift of prophecy, walang prediction yan. No? Kaya nga, dinivide yung 9 gifts of the Spirit sa 3 eh. Ang isa ay gift of utterance, yung nagsasalita ka lang. Ano yung speaking in tongues, the interpretation of tongues, and prophecy. So, bit doon napunta prophecy kasi wala revelation yan eh. Gift of utterance lang, basta ginagamit kayo Diyos sa pagsalita. Ang another group, composed of 3 is gift of revelation. Ano yun? Word of wisdom, word of knowledge, discernment of the Spirit. So, yung mga gift niya, yan ang kumakabit sa mga prophet. No? Another group, yung pinakahuli, gift of faith or gift of power. Ano yun? Gift of faith, gift of healings, and workings of miracles. Usually, yan pong mga gifts niyan, sumasama sa mga apostles at sa mga evangelists. Yung power gifts, kailangan nila yan. No? Para makonvince yung mga hindi mananampalataya, kailangan nila yan. Para sa mga baka laban sa mga mangkukulam, doon sa location na territory of the devil, may mga ahente, mga witch doctor, kailangan ng apostles yan, kailangan apostles ng power, gift of faith, mga workings of miracles, no? Gifts of healing, kailangan niya ng mga evangelists para ma-convince yung mga sinners, come to Jesus, no? At karamihan ay bumaling. Okay. Sila may mga ganyang gifts. Kaya kung hindi ka evangelist, hindi ka apostle, huwag ka magpumilit. So ano ang kaloob sa mga apostle, prophet, evangelist, sa mga pastor? Usually teaching anointing, administration, no? Yan ang kaloob sa mga pastor. Sa mga teacher, meron talaga tinawag, hindi naman pastor, pero teacher to the body of Christ. Yung nahahalukan niya, yung kalaliman ng salita ng Diyos, matindi, no? Itong teacher. Kadalasan, ito yung mga gumagawa ng mga doctrines. Mga gumagawa ng mga doctrines, apostles, prophet, mga teachers, no? So, sa simple paniwanag, ito po yung mga pagkakaiba ng mga gifts, no? At pagkakaiba rin ng ministerial gifts. Apostle, for pioneering. The church, pumapasok sa mga territory, sila rin yung gumagawa o nag-check ng mga doctrines. No? Hindi lahat ng tao merong direct communication sa Diyos na nakaka-create ng doctrine o nakakahukay ng malalim na salita ng Diyos. At yan po ay sumasamang mga kaloob niya sa mga apostles. Sa mga prophets din, sometimes sa mga prophets. Pero ang mga prophets more on prophesying. Ngayon, ang problem, meron false prophet at may true prophet. Meron naman mga totoong born again, true prophet, pero nalilito sa pagpaprophesy at dahil nalilito, hindi nangyari yung pinaraphesy, natagurian tuloy siya ng mga cessationists na false prophet. Hindi nangyari yung pinaraphesy niya, false prophet. Ayan, na-declare to false prophet. Bakit? Kasi may mga prophets ngayon na nag-aral sa school of the prophets na minsan iba yung pagkaintindi nila. No? Ang akala ng ibang school of the prophets, kung ano yung Old Testament prophets, parehas din ng
New Testament prophets. Sabihin ko po sa inyo, iba ang prophets of Israel, prophets of the nation, Israel. Iba yung prophets ng Old Testament. No? Iba naman yung prophets of the New Testament na prophet sa church. Ang gift, ministerial gift of a prophet ay inside the church. At sinabi, kasi iba po ang Old Testament sa New Testament. Under the Old Testament, ang ministry ng Diyos ay sa Israel lang. Ay maging yung panahon ni Jesus, pang-Israel na siya. Nung siya ay namatay, muling nabuhay, umupo sa kanang Ama, nag-expand yung ministry of Jesus, no longer pang-Israel, kundi pang-both Jews and Gentiles. So, nag-expand ang ministry of Jesus nung siya umupo na sa kanang Ama after his resurrection. Hindi lang for Israel ang ministry niya, kundi both for the Jews and the Gentiles. At doon pinagsama ang Jew and Gentiles sa isang katawan na kung tawagin the body of Christ or the church of the Lord Jesus Christ. And the church of the Lord is God's nation. Sa Old Testament, God's nation is Israel. Sa New Testament, ang God's nation, hindi lang ang Israel, kundi kasama ang church na sinabing the nation of God. At sa nation of God under the new covenant, magkasama ang Jew and Gentile. Gusto nyo ng talata? Sa Exodus, sa Old Testament, chapter 19, verse 6, and you shall be, sabi ng Diyos, and you shall be, speaking of Israel, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Ang Israel tinawag na holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel. So under the Old Covenant, ang nation of God is Israel. Tingnan natin sa New Testament. Okay? Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi ni Peter, sa church, no? Which is composed of Jew and Gentile. But you are a chosen people, speaking of the church, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous or into His wonderful light. So under the New Testament, ang tinatawag ngayong holy nation of God is the church. So, paano ngayon? Ba't ko sinabi ito? Kasi ang ministry ng prophet under the Old Testament is for Israel. At ang Israel at titigas ang ulo po ay laging bumabalik sa Diyos-Diyosan. Kaya karamihan ng prophetic word of the prophets ay judgmental. Thus saith the Lord. Dahil pinagpalit yung Panginoon sa mga Diyos-Diyosan, ito ang darating sa inyo. Bibihagin kayo ng mga ugbo. Ibibigay ko kayo sa inyong mga kalaban. At pagkatapos, nanalangin sila na awa. Ito ang sabi ng Panginoon. Narinig ko ang inyong panalangin. At kayo nagpakumbaba. At kayo ay ihahango ko. At muli ko kayong itataas. Kaso pagka pinatawag ng Diyos, babalik na naman sa Diyos-Diyosan. Paulit-ulit. Babalik sa Diyos-Diyosan, magre-repent, itataas ng Diyos, ililigtas, babalik na naman, uulit na naman, paulit-ulit. See? At maging sa panahon ni Solomon, si Solomon na pinakamatalinong tao sa buong mundo, nauwi sa pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil siya nakipag-compromise siya na nagpakasal sa mga pagan women. Alang-alang na wag silang lusubin ng mga pagan nations, kinaibigan niya ang mga pagan kings sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga pagan princess. See? So ngayon, anong connection ng Israel, nation of God, at sa church naman ay holy nation ng Panginoon Church? Sa ministry ng prophet, yan nagkakatalo. Yung ibang prophet of the New Testament, totoo naman mga prophet siya may problema, nalito sila. So, gagawin nila, pupunta sa isang bansa. Ito, sabi ng Panginoon, kagaya ng isang prophet, dumating sa bansa natin, binanata si Duterte, presidente natin, binanata ating bansa, sinabi, repent, sapagkat ang inyong bansa ay talamak ang mga Diyos-Diyosan, talamak kayo sa pakikiapid, mga masasama kayo.
Sabi ng kaibigan ko, pastor pag pinag-compare, yung pinanggalingan niya, India. Lalong talamak ang Diyos-Diyos at talamak ang adultery at fornication doon, to ano pa. Hindi niya doon isigaw yun, hindi niya doon iprapisa yun. Ngayon, pinapagalitan niya ang bansa natin, pati Presidente Duterte natin noon, sinabi, God will judge ko, ano-ano sinabi. Puro judgment, at ipapasok ko sa mga bansa, puro judgment, ginagaya niya Old Testament prophet. Yung iba naman mga New Testament prophet, akala niya, malaya siya pinarapisa yung artista, pinarapisa yung mga celebrities, pinarapisa kung sino mananalong politisyan, ang susunod na presidente ng Amerika ay si, ang susunod maging presidente ng Pilipinas ay si. Ito ang sabi ng Panginoon, yun ang malupit. Sinabi ng Diyos, tapos hindi nangyari. Ano kalabas sa false prophet? Sometimes, mga true prophets po yan, pero dahil siya nalito, hindi nila alam ang tamang function ng New Testament prophet na igagaya nila sa Old Testament prophet. Tandaan nyo, ang prophecy sa New Testament is for edification, exhortation, and comfort. Minsan may mga correct prophecy na for correction din, for warning. No? Pero laging papunta doon sa the word of the Lord will comfort you, will edify you, will exalt you, will exhort you for edification, exhortation, and comfort. No? Hindi yung judgmental spirit. No? I-edify, pinapatibay, binibuild up ang church through the prophets. At laging ang New Testament prophets ay connection ng kanyang prophecy. Kung lalabas man siya sa outside the church at magpa-prophesy sa ibang bansa, connected yung prophecy sa ibang bansa, sa bansang Israel, at ang Israel connected sa nangyayari sa present situation ng body of Christ. Magkakakonneksyon. Hindi yung pupunta ka sa isang bansa. Ito sabi ng Panginoon sa bansa ninyo. Nagpunta naman doon sa Africa. Ito sabi ng Panginoon sa bansa. At sinabi na siya ay prophet to the nation. Hindi. Ang prophets ay sa church. Sa loob ng church. Yung iba naman pinaprophesy. Nakatira ka sa 322 Doña Esperanza Street at ang number ng telepono mo ay ito. At ang trabaho mo, nagtatrabaho ka sa SSS at ganito. Naku po, hindi po yan galing sa Panginoon. Bakit? Inilalagay mo sa panganib yung tao, ina-expose mo yung personal identity niya na hindi dapat expose. Meron ba Diyos mag-expose ng gano'n? Wala. Pag meron nagpa-prophesy na gano'n, yung iba bilib na bilib, very accurate. Wow, very accurate. Hindi niya alam. Spirit of occultism na yun. Occultism na yun, that's not the Spirit of God. Ang Holy Spirit, hindi ka ipapahamak. At sabi ng mga nag-aabang na mga magdala, doon pala nakatira yun. So, nagtatrabaho pala yun doon sa pagtanuhan natin. Mga pads, oo. At ang kanya palang, meron pala siyang account sa bangko na gano'n. Pinabi sa'yo, meron kang malaking account sa bangko at ikaw ay nakatira sa gano'n. Naku po, that's not the Spirit of God. So, pag ganyan ang mga prophets, iwas na kagad kayo. Hindi yung prophet from the Lord. Okay? So ano pa? Naku, wala na tayong oras. So purihin ang Panginoon. At hanggang dito na lang po. Masarap pag-usapan ito. At hindi ko alam kung papadiscuss pa natin next week o papadiscuss pa ng Panginoon ito sa atin next week. No? So yan po yung mga example. No? So wag nyo kalilimutan, you are anointed by God. And your anointing will follow your calling. Babakapan ka ng anointing ng Diyos. No? Yung hindi mo kaya, magagawa mo. You can do all things through Christ who strengthens you. Through His anointing. Pero pag ikaw ay nag-iba ng calling, hindi ka susuportahan ng anointing because our anointing will always support, will always follow our calling. So stay. Manatili ka dyan, kapatid, sa calling mo. At huwag ka mag-ambisyon na mataas na calling. Ang Diyos ang magtataas sa'yo. So, may fivefold ministry gifts. Ano ito? Humahawak sa lahat.
apostle. Ano itong hintuturo? Prophet. Siya yung nagtuturo. Yung future, yung past. Ano, nagpaprophesy. Ano ang middle? Evangelist. Ang mga evangelist ay siya yung umaabot doon sa mga malalayo. Ito yung pinakamatangkad sa lahat eh. Ano naman ang ring finger? Ang ring finger ay pastor. Hindi umaalis sa church. Ang ring finger, kaya ring finger, dito nilalagay ang singsing na sign ng covenant of marriage. Meron ka ng asawa, covenant, may covenant partner ka. Ang ring finger ay pastor married to the church. Kaya hindi yan nang iiwan ng church. May compassion yan. Merong nature from God na mapagmahal sa church. No? At iniingatan ang mga tupa ng Panginoon. Nakatali yan sa church. No? Pastor ka, tapos iniiwan mo lagi. Hindi, pastor ako pero evangelist din ako. Ay, nalilito ka sa calling mo, kapatid. Ang pastor ay may gift of leadership, administration, at may mga gifts of teaching. Ano? So, ang hililiit naman, ano ba hililiit? Pag makatintenga mo, pasok ka sa kaloob-looban, nahalo kayong kalaliman eh. Ang mga teacher, nahalo kayong kalaliman ng salita ng Diyos eh. No? So, maliit lang ito, pero ito yung nakakapasok sa mga maliliit na butas eh. Okay, so, ang mga teachers, ang mga tunay na may anointing ng teacher, nakakapasok siya sa malalalim na revelation, knowledge ng Panginoon, sa mga doctrines, sa bagay. So, may 5 po yan, 5. Okay. So, may kanya-kanya po yan. Marami pa akong sasabihin, pero tama na po ito. So, I hope na marami tayong natutunan po sa gabi ito. Pagpalain po kayo para lumampas na tayo sa oras. Pero inyo pong, let's just share this video, okay? At next week, malagay ko, ibang topic naman tayo, sa Friday. So, God bless everyone. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito na lumalim ang gabi at patuloy pa rin kami nag-aaral at dalayan namin marami pa kami matutunan. Pagpalain mo, mga kapatid, na nakareceive ng knowledge from the scripture. Nakita namin difference ng apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, at saka mga iba-ibang gifts. We pray, Lord, na mga nakapakinig, ang mga Kristiyano, uhaw sa Banal Espiritu, magkaroon po silang lahat ng mga gifts of the Spirit. Yes, Lord, at anointing according to your calling upon their lives. Maraming po salamat, Panginoon. Pagpalain mong gabi ito, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, be all the glory. Amen. God bless you po, mga kapatid. Share this video.